sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may bunga at galak. Sapagkat si Yahweh siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari na higit pa ang sino man na Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat ay kanyang maging mataas nating kabundukan, siya ay nagdagat at pati ang lupa na kanyang nilang. Kaya tumapit sa kanya isang mukha at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa atin may galang. Siya ang ating Diyos at tayo ay para sa kanyang pastulan na matupang kanyang langit. Kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon.
of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
Mag-Diyos at kila sa lahat, Panginoon. Salamat nga, Panginoon, dahil tunay nga Ikaw ang karapat-dapat na aming sambahin. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat ka namin purihin, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nangako noon, Panginoon, tumutupad sa iyong pangako, Panginoon. Lord, salamat dahil Ikaw ang Diyos na aming malalapitan, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, sa piling mo, Panginoon, ay may tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan, Panginoon. Lord, dalayan po namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga sarili. Patuloy mo kami linisin, Panginoon, mula sa anumang karumihan, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang dugo ni Kristo, Panginoon, na mabuhos sa amin upang kami, Panginoon, ay malinis, Panginoon, sa lahat ng kasalanan namin nagawa sa iyong harapan, Panginoon. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Lord, mamuhay kami, Panginoon, ng karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Lumakad kami, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, ng may katuwiran, Panginoon. Hindi dahil sa sarili namin lakas, Panginoon, kundi sa lakas na binibigay sa amin ng aming Panginoon Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, Ikaw ang aming isipin. Ikaw ang aming alalahanin, Panginoon. Lord, sa presensya mo, Panginoon, kami magbabad, Panginoon. Lord, sa pagmulat ng aming mata, Panginoon, Ikaw ang aming unahin, Panginoon. Lord, hanapin namin ang iyong salita, Panginoon. Basahin namin ang iyong salita, Panginoon. At hayaan namin, Panginoon, Ikaw ay mangusap, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At mula sa iyong salita, Panginoon, matutunan namin, Panginoon, kung paano kami mamumuhay na may kabanalan, Panginoon, sa mundong ito na puno ng kadiliman, Panginoon. Lord, sa mundong ito, Panginoon, na puno ng compromises, Panginoon. Lord, sa mundong ito, Panginoon, na puno ng mga distraction, Panginoon, sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na gawin namin, Panginoon, yung aming part, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon. Yung magtiwala, Panginoon, sa iyo, na Ikaw yung aming kaganapan. Lord, Ikaw yung tunay na kagalakan, Panginoon. Lord, na Ikaw yung kakumpletuhan, Panginoon, sa aming pangangailangan. At Ikaw, Lord, yung magpo-provide, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Lord, lumalapit kami, Panginoon, sa iyo. Lord, sa kabila ng patuloy na nakaguluhan sa Middle East, Panginoon. Lord, nagbabadya ang patuloy na pagtaas ng langis, Panginoon. Alam po namin kakibat nito, Lord, ang pagtaas ng pamasahe. Lord, pagtaas nag-provide, Panginoon, para sa bayan ng Israel sa gitna ng disyerto, Panginoon. Lord, kung paano ka nag-provide, Panginoon, sa libo-libong mga tao, Panginoon, sa pamamagitan lamang ng ilang tinapay at ilang isda, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kami, Lord, ay bibigyan mo rin, Panginoon. Lord, kung matututo kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Kung matututo kami, Panginoon, na isurrender sa iyo ang lahat, Panginoon, at ibigay sa iyo lahat, Panginoon, ng nasa sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na ibigay ang aming sarili para sa iyo. At isuko, Panginoon, ang lahat, Panginoon, sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, sa pamamagitan nito, lamang nito, Panginoon, namin mararanasan, Panginoon, yung tunay, Panginoon, na provision na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, bigay namin lahat, Panginoon, hindi lamang sa blessings, Panginoon, kundi dahil ikaw na, Panginoon, yung nagbigay, Panginoon, una, Panginoon, para sa amin ang binigay mo sa Jesus upang kami, Panginoon, ay sagipin, Panginoon, mula sa kaparusahan ng kamatayan, Panginoon, ng aming kasalanan. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. And Lord, muli, Lord, makita sa aming buhay, Panginoon, na nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. At makita sa aming buhay, Panginoon, na sa gitna ng anumang pagsubok, Lord, kaya namin ngumiti. Hindi dahil sa anumang bagay, Panginoon, kundi dahil sa namin natatagpuan, Lord, yung tunay na kapayapaan, yung tunay na kapahingahan, Panginoon, yung tunay na assurance, Panginoon, na hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon, sa anumang pagkakataon.
Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Kaya ano, Panginoon, na magliwanag, Panginoon, ang iyong liwanag, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming buhay. At mataas, Panginoon, pangalan mo at maibahagi ka namin, Panginoon, sa iba. Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang the rest ng gawain ito, Panginoon. Lord, ikaw yung kumilos sa bawat isa. Buksan mo ang aming puso't isipan, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, ang magandang plano, ang dakilang plano mo, Panginoon, para sa amin, Lord. Maraming salamat po sa iyong papuri. Sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. Amen. Sa inyong kaloob sa ubat. Bibigay na mayroong kasiyahan sa aming mga puso. Lord, kayo pong bless sa bawat isa sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, ang saan ko bibigay ay magamit para sa iyong gawain muli. Maraming salamat in Jesus' name. Bisikim yan. Yung bamikim, sinanggal yan. Tayo pong lahat ay tumayo muli para sa pagbasa ng creed. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Virgen Maria. Nagdusa sa ilalim ng pagliligtas si Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ang ilibing. Nanalo siya karoon ng mga ibaw ng ikatlong araw ay buhay ng muli. Makyat sa langit, panuklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ngunit babalik upang hatulan ng mga buhay at mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Morning. Kailangan ng kapangyarihan ng aking ika-apat na mata. Medyo maliit yung letters eh. Meron na bang bulletin na yan? So, dun sa bulletin nyo, hindi ko na naisama yung mismong passage kasi magiging 2 page na agad yung bulletin. Kaya, pero yung talito, yung Bible address niya nakalagay naman dyan. So, pwede nating sundan sa pagbasa mamaya. So, ayan. Tayo po muna ay manalangin. Manahing makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pribilehiyong kaming makapagsama-samang magpuri. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan. Basahin po muna natin yung passage. Yan po ay Genesis 18, 1 to 15. I-open po muna natin. Unang book po yan.
Baka may maghahanap pa rin sa New Testament ng Genesis eh. So ito ay yung kwento nung si Abraham ay nasa ilalim ng puno ng Mamre. So nakita na po ba? Sabayin niyo po ako sa pagbasa. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy, kainita ng araw at nakaupo siya sa Pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito. At sa kanila yumuko ng halos hayad na sa lupa ang muka. Kumbaga nagpatiwara pa, no? At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Paghahandaan ko rin kayo ng mga makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Kinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Sa verse 6, dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal na magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto ko agad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Verse 10, sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Verse 13, bakit natawa si Sarah? At nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Verse 15, dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. So dito sa Genesis 18 ay matatagpuan yung isang kamanghamanghang pangyayari, no? Ang Panginoon mismo, kasi sino yung kausap dito ni Abraham? Si Yahweh, di ba? Sabi doon si Yahweh, the Lord. Ang Panginoon mismo na lumikha ng lahat ng bagay ay lumapit kay Abraham na tila isang manlalakbay, di ba? Umupo siya sa ilalim ng punong Mamre at kumain ng pagkain inihanda ni Abraham. Pagkatapos ay nangako ng anak sa isang taong imposible magkaroon ng anak para sa perspektibo ng tao, di ba? Dahil si Sarah nga ay matanda na at baog. Malayo pa bago ang Bethlehem, ang kapanganakan ni Jesus sa Matthew ay pinakita na ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas sa sangkatahuan ay mangangahulugan ng kanyang pagbaba din sa lupa at manirahan kasama natin. Kumbaga foreshadowing ito eh. Diba? Dito makikita natin sa verse 1, ang sinasabing nagpakita si Yahweh kay Abraham. And then later on, sa anong verse yun? Yung sumagot si Yahweh. Diba? Sa verse 9, tinanong, tinanong nila sa Abraham.
Ano ba yan? Ito. Sa verse 13, tanong ni Yahweh kay Abraham, di ba? Bakit natawa si Sarah? Yung term na ginamit ay Yahweh, di ba? The Lord, di ba? Pero nakakausap ni Abraham ng harapan. Kita niyo yun? It is the Lord Himself that appeared to Abraham. It is God Himself in flesh that appeared to Abraham. Diba? Maraming theologians na nauunawaan ang pangyayaring ito bilang Christophany. So mamaya, balikan natin yung meaning niyan. Makikita din natin na hindi ito isang taong nagpapanggap lang na si Yahweh. Dahil siya ay nagsasalita bilang si Yahweh. Di ba? May kapangyarihan. At nade-discern niya, nakikita niya kung ano man yung, kasi di ba sabi nun, tumawa si Sarah sa sarili niya lang. Pero alam niya. Di ba? Nalalaman din niya ang lahat, kaya nga hindi na itago ni Sarah na siya ay tumawa kahit pa itanggi niya ito. Ngayon, ano nga ba yung Christophany? So may, sinama ko ba dyan? Hindi ko yata naisama, no? Ang Christophany ay, nakasulat po dyan, ang pisikal na pagpapakita ng Panginoong Diyos na si Jesucristo sa lumang tipan bago ang kanyang kapanganakan sa bagong tipan. Diba? It is Jesus in the Old Testament. Ngayon, paano tayo makakasiguro na si Jesus nga ito? Paano tayo makakasiguro? Sige nga, Kuya Mike, pa next. Nakasalik ba? Ayun. Paano tayo makakasiguro? Sabi po sa John 1 verse 18, sino makapag-open? Ito, kasi sinamarize ko lang kasi hindi magkakasya dun sa square. Ayan, di ba? Sino daw yung, anong sabi doon? Wala pa nakakita sa Diyos. Maliban sa Diyos na pinakamamahal ng Ama. Di ba? Sino yon? Si Jesus, di ba? Sabi naman sa Colossus 1:15, ako na lang magbabasa, pero yung summarize na lang, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Di ba? Jesus is the image of God, the invisible God. Di ba? Ibig sabihin, malinaw sa atin na anumang physical na pagpapakita ng Diyos sa anyo ng tao ay matatawag nating Christophany doon sa Old Testament. Okay? Hindi lang basta physical na pagpapakita kasi meron din tayong tinatawag na theophany. For example, yun doon sa Mount Sinai, di ba? Paano nagpakita si Lord kay Moses, 'di ba? Through yung makapal na ulap, 'di ba? Nagliliyab na bundok, 'di ba? And then may kulog at kidlat, 'di ba? Physical din 'yun. Pero hindi sa form ng tao. Another example is yung burning bush sa Exodus 3. Diba? Yung dun po sa Mount Sinai, Exodus 19 to 24 po yun. So masasabi natin na lahat ng Christophanies ay theophany o pagpapakita ng Diyos. Lahat ng pagpapakita ng anak ay pagpapakita ng Diyos dahil ang anak ay Diyos. Ngunit hindi lahat ng theophany ay Christophany. Dahil ang Christophany ay specific sa anyo ng tao. Malinaw po? Ngayon, bakit naman mahalaga na matutunan natin ito? Ang pinakasimpleng sagot ay upang makilala natin si Kristo, syempre. Di ba? Hindi lang nagkaroon ng anak
dun sa Bagong Tipan. Di ba? Hindi lang nag-exist si Jesus nung Matthew na. Amen po. Siya na simula pa sa simula ng panahon. Amen? Kaya nga sabi sa John, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito ay evident throughout history. Diba? Si Jesus ay mananatili noon, ngayon, at magpakailanman. At siya ay aktibo sa pagtupad ng kanyang mga pangako, simula pa sa simula, hanggang sa kasulukuyan, maging sa hinaharap. Hindi magbabago yun. At dahil dito mapagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng oras, alam natin na gagawa siya ng mabuti para sa atin. Amen? Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ngayon po naman, balikan natin yung istoryang binasa natin kanina. Noong panahon na ito ay tiniyak na ni Lord kay Abraham na siya nga ay magkakaanak kay Sarah, di ba, doon sa Genesis 17, verse 19. At hindi si Ishmael yung tinutukoy ni Lord. Nilinaw na doon, pinangalanan na. Yung ipinangakong magiging anak niya ay si Isaac. Di ba? Magiging anak niya kay Sarah. Sabi doon sa English, then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son. Kasi nag-argue si Abraham, sabi niya, kung bibigyan niyo lang ng blessing si Ishmael. Sabi niya, di ba? Nagbabargain siya. Pero sabi ni Lord dito, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. Diba? I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Ibig sabihin, nagpakita na ang Diyos kay Abraham sa pagkakataong ito upang pagtibayin ang kanyang pangako. Napaparamihin niya yung lahi ni Abraham at pagpapalain niya yung mga magpapala sa kanya. Yeah? At magiging pagpapala siya sa napakaraming bansa. Bakit magtitibayin muli ng Diyos ang pangako niya kahit kakasabi niya lang dun sa 17? Diba? Makikita natin dito sa Genesis chapter 18 verse 12 na natawa si Sarah. Diba? So bumalik si Lord para i-deal yung doubt sa kanila. Yung kawalan ng paniniwala sa pangako ng Diyos. Dahil si Abraham nga ay, ilang taon na si Abraham na ito? Tama, 99. Si Sarah naman, ilang taon na? 89. Di ba? 89 na si Sarah na ito. Di ba? Gano'n kayo kadalas makakita ng 89 years old na nagbubuntis? Kadalasan biruan nga yan, tuyot na, di ba? Pasas na yan, di ba? Kadalasan ganyan yung biruan, di ba? At higit pa dito, si Sarah ay baog, di ba? Si Sarah ay baog. So parang, alam mo yun, imagine niyo may tutubo na halaman sa gitna ng diserto. Parang ganon yung sinasabi ni Lord dito. Magkakaroon ng buhay kung saan ang buhay ay imposible. Yun yung pinapangako ni Lord dito eh. Diba? Ibig sabihin sa pananaw ng tao, imposible talaga magkaroon pa ng anak si Sarah. Diba? Ngayon, katulad natin, marami tayong mga imposible para sa atin. Di ba? Sa sitwasyon natin sa buhay natin, isipin natin maigi, alin yung mga imposibleng bagay para sa atin? Di ba? Napakarami. Di ba? At kagaya rin ni Sarah, ang natural response ng tao ay magduda.
Sakit natin yan eh. Kasi tayong mga tao ay to see is to believe. Di ba? Okay lang yan, para medyo lumamig. Yan natin yung ulan. Ganong karaming beses na natin naranasan ang napaka-imposible na sitwasyon, kaya tayo nagdududa sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Pangako ng Diyos sa atin na dito, palagi tayong sasamahan. Di ba? Pero ba't ganun? Parang hirap pa rin ang buhay. Di ba? Mga ganong bagay. Kasi ako rin mismo, marami rin akong karanasan na ganyan. Di ba? Pero ano dapat yung mga maging response natin sa mga ganitong sitwasyon sa buhay natin? At higit sa lahat, anong kayang gawin ng Panginoon sa mga sitwasyon na to? Anong kayang gawin ng Diyos? So number 1, ang Panginoon ay magiliw na lumalapit sa kanyang mga anak. This is what God will do. Ito yung gagawin ng Diyos, di ba? Hindi kagaya natin na kapag naimbitahan tayo sa bahay ng iba, tapos pinakain tayo at pinainom, sasabihin pa natin, hindi na masarap yung ulam nila. Di ba? Hindi. Diba yung nagbigay ng tinapay, wala kang palaman. O, ba naman yung coke nila, hindi malamig. Di ba? Pero dito, anong ginawa ng Lord? Inimbitahan siya ni Abraham and magiliw na sumama ang Diyos. Magiliw na tinanggap ng Diyos yung paglilingkod sa kanya ni Abraham. Nagpakita siya bilang isang tao na pwedeng paglingkuran, di ba? Kasi kung spirit lang si Lord dito, di ba, makikita ba siya ni Abraham? Di ba? And makakasabay kumain at uminom sa ilalim ng puno. Di ba? At mahihalin tulad natin ito ngayon sa kung paano si Jesus naglingkod. Di ba? Sino ba yung umuupo katabi ng sinners? Di ba? At bumabago ng buhay. Di ba? Nakikita nyo yung parallel. Maaari natin ito maintulad sa ministeryo ni Jesus sa Bagong Tipan kung paano siya makitungo sa mga alagad. Di ba? Nakakatawa din na paglapit ni Yahweh kay Abraham ay naglingkod kaagad siya at hindi siya nagpatumpik-tumpik. Di ba? Nagpatira pa siya. Patakbo siyang lumapit and then face down. Diba? Nakilala niya agad ang Diyos. And yes, mabuti itong ginawa ni Abraham, ngunit hindi siya yung bida sa story. Diba? Siya lamang ay isang instrument ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang pangakong parating na pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Diba? Sa future. Ngunit hindi man siya yung bida dito, may aral pa rin tayo makukuha sa kanya. Diba? Kaya ang tanong ko po sa atin ngayon, anong gagawin mo kapag nakita mo sa harapan mo ngayon si Jesus? Diba? Will you serve? Anong gagawin mo kapag nakita mo sa harapan mo ngayon ang Diyos ng harapan? Will you recognize Him? Makikilala mo ba siya? Makikinig ka ba sa kanyang tinig? Maniniwala ka ba? At kung isa tayong mananampalataya, ay dapat lang, di ba? Makikita natin dito, di ba? Agad-agad, di ba, patakbong lumapit si Abraham. What will we do? Anong gagawin natin kapag tayo nandun sa sitwasyon?
Sa gitna ng pagdududa ni Abraham, lumapit si Yahweh ng harapan sa kanya. Hindi lumapit si Yahweh kay Abraham nung siya ay okay na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Lord, kapag okay na ako, saka ako mag-church. Di ba? Sa gitna ng pagdududa nila ang dalawa ni Sarah, di ba? Kinatagpo sila ng Diyos. Kailangan natin hayaan ng Panginoon na lapitan tayo kung saan mang sitwasyon tayo naroon. Tingin man natin okay tayo o hindi. Di ba? Dahil alam natin, siya lang ang may kakayanan mag-ayos sa atin. So tayo, bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat palayo. Di ba? May struggle ka sa buhay o okay ka man, palaging palapit sa Kanya dapat. So ano mga bahagi ng buhay mo ngayon na nagdududa ka na may kayang gawin ng Panginoon? Ano mga bahagi ng buhay mo ngayon na hindi mo man lang may panalangin, di ba? Sabi po nakalimutan ko anong verse yun, di ba? Yung Holy Spirit yung nagpi-plead para sa atin kapag hindi natin kaya magsalita. Tandaan natin hinayaan ni Abraham na lumapit sa kanyang Panginoon at siya ay naglingkod sa kanya. Anong parte ng buhay mo ngayon ang kailangan mo ipaubaya sa Diyos? At sa halip na magtuon ng pansin sa mga to ay magtuon ka ngayon ng paningin sa paglilingkod sa Kanya. Pwedeng relationships, career, studies, ano man yan, di ba? Ipaubaya natin sa Kanya. Ano pa ang nangyari dito? Ang Panginoon ang nagpapatibay ng kanyang pangako. Tulad dito sa Genesis 18, di ba? Hindi nakabase sa nararamdaman natin eh. Kahit na nagdududa si Sarah sa pangako ng Panginoon na siya ay magkakaanak at papangalanan niyang Isaac, pinagtibay pa rin ito ng Panginoon. Di ba? Hindi nagbago ang isip ng Diyos, sinabi, ayaw mo naman maniwala, wag na lang. Di ba? Di wag na lang. Ano mang ipangako ng Diyos, siya yung magpapatibay nito at siya yung tutupad nito. Makailang beses na rin natin naranasan dito yan sa church, di ba? Yung katapatan ng Diyos sa church natin. Alam niyo naman kung paano nagsimula tayo dito, TV na maliit. Doon. As piniplay yung preaching ni Pastor Val, tsaka ni Pastor Rowel. Nasa na tayo ngayon? We are raising our own leaders. Diba? Si Kuya Marvin lang noong nakaraan. Napatunayan nila ang katapatan ng Panginoon. Paano? Nasa bingit ng kamatayan si Kuya eh. Nasaksihan ko rin yun. Pero pinatunayan ng Panginoon na siya nga ay Diyos ng kagalingan. Diba? Even though, noong time ni Papa naman, nagduda rin ako. Kasi pinagpipray ko araw-araw na nangyari kay Papa. Ayun, complete healing kasama na niya. Di ba? So iba naman sitwasyon din. Pero anong gagawin natin? Di ba? Anong gagawin natin? Maniniwala ba tayo na ang Diyos ay Diyos ng kagalingan? Magpagaling man siya o hindi? Di ba?
Dito sa story ang binabasa natin, kahit na natawa si Sarah at nagsinungaling pa, nagdahilan siya sa Lord dahil sa takot. Sabi niya, di naman ako tumawa. Di ba? Kasi kala niya, hindi siya nakikita. Di ba? Tinupad pa rin ng Diyos yung pangako sa kanya dahil sa mga sumusunod na chapters, di ba? Pinakita doon, isinilang nga si Isaac. Di ba? Pinagtitibay ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga pangako, hindi dahil tapat tayo. Hindi dahil tapat ako. Hindi dahil tapat ka. At kahit na hindi tayo lubusan makapaniwala, di ba? Dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako, tutuparin niya ito. Amen? At sa paglipas ng mga panahon mula sa panahon na ito ni Abraham, tutuparin din ng Diyos ang kanyang pangako na magiging pagpapala nga si Abraham sa lahat ng mga bansa sa panamparaan, sa pamamagitan na ni Jesus. Dahil sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay tinanggap ng sangkatauhan ang kaligtasan. Amen? So tanong sa atin ngayon, totoo na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako kahit magduda man tayo. Diba? Amen? Ngunit bilang mga mananampalataya, diba? Pananampalataya ba kung tayo ay magdududa sa Kanya? Kung may mga panalangin man tayo na tinutupad o hindi pa natutupad, maaari ba natin sabihin na walang kakayanan ng Diyos? O kahit na pinanalangin natin na gumaling o hindi gumaling, masasabi pa rin ba natin na ang Diyos ay Diyos ng kagalingan? Diba? Na God is good all the time. God is still good. Masasabi pa rin ba natin na ang Diyos ay tapat magpakailanman? Dahil ultimately, ang lahat ng kasagutan ng ating mga panalangin, kanino natin matatagpuan din? Jesus, di ba? So, ang kapangyarihan ng Panginoon ang kasiguraduhan ng kanyang mga pangako. Kung imposible para sa tao, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, walang imposible. Amen? So makikita natin yan dun sa verse 13 to 15 na binabasa natin kanina. So wag nyo na napansinin yung yung generate kasi ng AI, dun din siya nakapwesto si Sarah, dun na rin siya nagkaroon ng anak, no? So hindi siya umalis sa pwesto niya, may Isaac na siya. Hindi ganoon, no? So makikita natin sa binasa natin kanina, sa natural na kaparaanan ay imposible magkaanak pa si Abraham at si Sarah. Dahil nga sila ay parehas na, matanda na. At si Sarah ay baog. Di ba? Para sa tao, imposible talaga yung pinangako ito. Di ba? Kaya nga sila gumawa ng sarili nilang paraan eh. Ay baka si Ishmael. Di ba? Baka magkakaanak ka sa iba, baka ganun yung tinutukoy ni Lord. Kasi sa duda nila, di ba? Kasi sinusubukan nila sa sarili nilang lakas, di ba? Natuparin yung pinangako sa kanila ng Diyos. Ngunit kagaya ng sinabi sa verse 14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Di ba wala? So sometimes sa buhay natin, ganito rin tayo eh. Di ba? We take control.
But in reality, wala naman tayong control sa kahit anong bagay. Diba? Wala naman tayong control sa kahit anong bagay. Pero bukod sa katapatan ng Diyos, natuparin ang kanyang mga pangako, siya rin ay makapangyarihan na gawin ito. Kung ano man yung imposible para sa atin, imposible para sa akin, sa'yo, di ba? Imposible para sa tao. What happened? Ang Diyos walang imposible sa Kanya. Kung ano man yung Kanyang ipinangako, kaya niyan tuparin at tutuparin niya. God is sovereign. At yun ay gagawin niya sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi sa mga limitado nating kakayanan. Kaya nga sabi ni Kuya Marvin nung nakaraang Wednesday, di ba? Kung minsan dito, mas nagtatry tayo mag-take ng control doon pa yung wala nang nangyayari sa buhay natin. Pero doon sa point na talagang wala na tayo, zero na tayo, wala na tayong lakas, wala tayong kayang ibang gawin. Di ba? Doon mas nare-reveal yung glory ng Panginoon. Amen po. Dahil sa pamagitan lamang ng kapangyarihan niya, di ba? Doon nangyayari yung mga mabubuting bagay para sa atin. Kung minsan o madalas yung mga kahinaan pa natin, yung mga imposible para sa atin, yun yung gagamitin ng Diyos upang maihayag yung kanyang kapangyarihan. Dito sa binasa natin, si Sarah ay baog. At pareha silang matanda na ng Abraham. Kaya mas lalo na ihayag, di ba, yung kapangyarihan ng Diyos, natuparin yung kanyang pangako dahil dun sa imposible magkaroon ng buhay, binigyan niya ng buhay. Para sa imposible magkaroon ng anak, binigyan niya ng anak. Ito ay itong pangyayaring ito rin ay foreshadowing ng kapanganakan ni Jesus, di ba? Yung situation ni Jesus din, di ba? Imposible naman magkaroon ng anak si Mary. Dahil hindi pa sila, hindi pa kinakasal sila ni Joseph. Di ba? Wala silang intercourse. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa banal na Espiritu, di ba, nag-conceive si Mary. At ulitin ko ulit, lahat ng mabubuting nangyayari sa buhay natin ngayon ay hindi resulta ng sarili nating lakas. Diba? Hindi ito resulta ng ating sariling katalinuhan kung may matatalino sa atin. Diba? Hindi ito yung resulta ng sarili mong paghihirap para may pagmalaki ka. Hindi yung resulta ng sarili mong talento. Diba? Lahat ng kabutihan na nangyayari sa buhay natin ngayon ay resulta lamang ng pagkilos ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen po. So anong mga sitwasyon sa buhay mo ngayon ang imposible para sa'yo? Imposible sa'yo para mapagtagumpayan. Anong mga mabubuting bagay na pinapanalangin mo na para bang imposible mong makamit? Diba? Sa sarili mong lakas, inilalapit mo ba yan kay Lord? Inilalapit mo ba yan sa Diyos? There are prayers na sinasagot ni Lord after napakahawang panahon. Diba? Yung pinagpipray nila Ate Beng dati, 13 years. Di ba, Ate Beng? Si Ate Beng.
Imagine that. At mayroong mga pinagpipray na mas matagal pa bago masagot. Diba? Ano gagawin natin? Panghihinaan tayo. Hindi na natin pagpipray. Mawalan tayo ng pag-asa. O kakapit tayo sa pangako ng Diyos. Diba? Bilang pagtatapos po, nakita na natin na si Jesus ay tapat mula pa sa simula ng panahon. Diba? Hindi lang siya nag-exist sa New Testament. Si Jesus ay kumikilos, active sa pagpapatupad ng redemptive plan niya para sa sangkatauhan. Nakita na natin at napatunayan sa pamamagitan ng kanyang salita ang kanyang pagkilos mula pa noon hanggang sa hinaharap. Tinatawag naman tayo ngayon upang patuloy na magtiwala sa Kanya kahit na. Patuloy magtiwala sa Kanya kahit na. Kahit na imposible para sa atin. Kahit na imposible para sa'yo. Kahit na parang ang tagal ng sagot ng Panginoon. Kailangan natin magtiwala sa timing niya. Diba? Kung meron pa rin mga hindi pa rin nagkakabati, tapos pinag-pray natin, sana magkaayos na kayo. Diba? Ipapatuloy natin na ipag-pray. Kung may mga kasama tayo sa bahay na hindi pa rin Christian, na pinag-pray natin, huwag tayo panghinaan ng loob. Ipagpatuloy natin pagpapanalangin para sa kanila. Magtiwala tayo sa Kanya kahit na para tayong pinanghihinaan ng pananampalataya. Hayaan natin na siya yung muling magpatibay nito sa pamamagitan ng pagbababad natin sa Kanyang mga pangako na matatagpuan natin saan? Saan? Sa Bible. Amen po. Dahil ang kakumpletuhan ng Kanyang mga pangako ay hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa Kanyang katapatan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa katapatan mo. Wala pa sa simula ng panahon hanggang ngayon at maging sa darating na hinaharap, Panginoon. Salamat dahil hindi sayang kapag kami ay nagtiwala sa iyo. Dahil ikaw ay tapat at ikaw ay makapangyarihan. Salamat dahil ikaw, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas ay kumikilos mula pa ng simula ng panahon hanggang ngayon para sa ikabubuti, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, sa mga nangihina sa amin sa pananampalataya, muli mo kami palakasin. Pangawakan namin yung mga pangako mo para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami maunawaan ang mga pangako niyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.